Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga manonood at kay Daddy Frankie. Ayan, sa lahat po ng mga viewers ni Daddy Frankie, ayan, suportahan po natin ang kanyang channel sa YouTube at dito sa Facebook. So, ngayong araw, bibigyan natin ng reaksyon ang isa sa mga napaka-inspiring na kwento ng buhay ng mga isa sa beneficiary ni Daddy Frankie. Ito nga yung pamilya Reyes. At ito si Teacher Sally Reyes ay isa sa mga tinulungan ni Daddy Frankie dahil inilapit ito ng kanilang kapitbahay at isa ding barangay tanod sa kanilang lugar. No? So, si Nanay Sally ay isang ilaw ng tahanang pamilya Reyes. Isa po siyang licensed teacher at sa katunayan nakapagturo na siya ng halos 19 years, no, bilang isang guro. So, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon po ng pagsubok sa kanilang pamilya. At ito nga si si Teacher Sally Reyes ay nagkaroon po ng depression, no, at halos nakulong ng 3 taon doon sa kanilang bahay. At dahil nga po dito sa problema nila, no, sa pagkaroon ni Teacher Sally ng depression, ay naapektuhan din itong mga anak niya, guys, no. So, itong si Teacher Sally ay nanay nila ni Al Polibic, ni Aljon, no, at saka ni RJ at ni John Paul, no. So, dahil siguro dito sa problema na kinakaharap ng pamilya nila, itong panganay na anak na si Al Polibic ay medyo nagkaroon na rin po ng konting depression at minsan kung napapansin nyo, medyo pa iba-iba yung sinasabi niya. So ako naiintindihan ko yon kasi bilang isang panganay, pag ganyan kasing nagkahiwalay yung magulang mo, nagkaroon kayo ng mga problema, ay talagang nakaatang sa balikat ng panganay yung responsibilidad. So dahil si Al Polibic ay hindi naman nakapagtapos, at saka minsan kasi, guys, tayong mga tao may mga personalidad talaga tayo minsan na mahina tayo sa problema. So siguro si Polibic medyo mahina siya, hindi na nakayanan, so nagkaroon na rin siya ng konting depression. Si Aljon naman na pangalawa ay nagkaroon din po ng mga hindi magandang experience, no, nagkaroon ng trauma at sa ngayon willing na rin po siyang magpatingin sa doktor para in case na kailangan niya ng medical attention ay mabigyan siya. At ang maganda dito ay si RJ na yung pangatlo ay talagang hindi nagpatinag sa problema, talagang pinaglaban niya, although nasabi niya ay medyo naapektuhan na rin yung mental health niya, pero talagang lumaban siya. At ang pinakawawa dito ay si bunso nila na si John Paul. Pero matatag itong si John Paul, guys, no? Talagang kahit hirap sila sa buhay, talagang itinaguyod niya yung kanyang pag-aaral na mapagtuloy-tuloy. So si Nanay Sally po, ayan yung kanyang itsura nung siya po ay nakulong sa kanilang bahay. So dahil sa tulong ni Daddy Frankie at sa tulong din po ng lahat ng mga supporters, ng mga sponsors, ay nabigyan po ng blessings at panibagong pag-asa ang kanilang pamilya. At si Teacher Sally po sa ngayon ay unti-unti na pong nakaka-recover at sana tuloy-tuloy na, basta bigyan lang po talaga ng proper na medication, no? Inumin niya yung mga gamot niya. So, ito nga yung hiling ni Teacher Sally na makapunta sila doon sa Manawag ba yun? Makapagsimba. So, suggestion na rin ng mga viewers, no, kay Daddy Frankie na kung pwede ipa-makeover itong si Teacher Sally, kagaya nung mga ginagawa ni Daddy Frankie dun sa mga una niyang mga beneficiary. So, from this to this na yung itsura ni Teacher Sally. So, medyo tumaba-taba na yung kanyang mukha at maganda na yung aura niya, no? And natuwang-tuwa si Tatay Simon kasi nga sino mag-aakala na mabigyan pa sila ng panibagong pag-asa. So, dito talaga maniniwala ka sa kasabihan, basta habang may buhay, may pag-asa, no? At saka minsan yung mga pagsubok sa buhay natin ay tinetest lang tayo ni God kung gaano tayo katibay para labanan yun, no? So, sino mag-aakala na yung pamilya na nawawala na ng pag-asa ay magkakaroon po ng panibagong buhay, no? At nabuo ulit yung pamilya nila, guys, no? So sobrang nakaka-inspire talaga itong kwento ng
buhay ng pamilya Reyes dahil sa tulong ni Daddy Frankie sa mga sponsors. Kasi tayo mga Pilipino guys, pagdating talaga sa pamilya, napaka-family oriented na mga Pilipino, at yung bonding talaga guys, no, grabe talaga yung attachment natin sa isa't isa, no. And ako naniniwala ako kung ano mang klaseng pagsubok sa pamilya, nobody's perfect, no family is perfect, pero at the end of the day, pamilya pa rin yung magdadamayan, pamilya pa rin yung magtutulungan, at pamilya pa rin yung magmamahalan, no. So ayan guys, no, isang napakagandang example itong pamilya Reyes na huwag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay guys. Minsan, masyado tayong apektado sa mga problema, madali tayong mag-give up, pero kung makakita tayo ng kwento ng buhay ng ibang tao, dito natin marirealize na minsan yung problema natin ang liit lang pero madali tayong sumuko. Samantalang yung problema ng iba, kalingkingan lang ng problema natin, no. So ayan guys, no, patuloy natin yung pagpapanood ng mga iba't ibang kwento ng buhay, no, dito po sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, kasi napaka-inspiring po. Meron tayong matutunan dito, may mga learnings, may mga motivation, may inspire tayo, at minsan ay makapagbibigay po talaga ng pag-asa, no, sa atin na tuloy lang ang buhay kahit anong hirap, kahit anong pagsubok man yan, kasi lahat ng problema may solusyon. So dito kay Teacher Sally, sana tuloy-tuloy na yung pagaling mo, no, at sana maibalik ninyo yung dating buhay ninyo, kasi nakikita namin kung gaano kayo ka family oriented at kung gaano kasaya yung buhay ninyo, no. So ayan, congratulations, kasi ang babait din yung mga anak ninyo, ang ganda ng pagpapalaki ninyo, no. And so sa mga lahat ng tumulong, maraming salamat, at sana wag kayong magsawang tumulong pa sa iba pang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, no. So ang maganda dito, sabi ni Alfolibic, if time will come na maging stable na yung buhay nila, gusto niyang ibalik din sa ibang tao yung pagtulong. Napakaganda po ng kanyang hadikain, no. So ayan, no, isa na namang pamilya, isa na namang kababayan natin, no, ang nabigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa po sa programa ni Daddy Frankie. At saka maraming salamat sa buong team Daddy Frankie. Napaka masigasig ninyo pagdating sa tulong, no, kahit anong layo, no, kahit anong hirap, talagang porsigido kayo, kaya naman minahal talaga kayo ng mga manonood, no. So congratulations, and once again, suportahan po natin ang programa ni Daddy Frankie para tuloy-tuloy po ang tulong para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat, and hanggang sa muli.